ng langit at lupa. Bundok, ilog at dagat, ikaw ang gumawa. Sa laraw at wangis mo, tao ay ginawa. Pinamahala sa lahat ng iyong nilikha. Subalit isang araw, tao'y nagkasala. Kanyang sinuway ang iyong salita. Gumawa ng sariling paraan upang pagtakpan kanilang kahubaran. Walang ibang dapat gawin. Sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin. Pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang. Umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan. Sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa. Pagpapakabanal, pagtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo. Lahat ng mga ito'y masahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin. Sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin. Pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang. Umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan. Sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan. Sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning kay Sister Virgie Adriano. At ganoon din kay Sister Aloha, good morning. It is God's will, clear and true. Brother Carlito Ventura, magandang umaga po. Jesus, At kay Sister Linda Pauline, good morning. all the pages tell Ganoon din kay Brother Leo, good morning. Christ the way. Sa mga kapatid natin diyan sa Kalamba, magandang umaga po. Search the scripture. Ganoon din sa mga kapatid natin, mga kapatiran natin diyan sa Pili, Camarines Sur, magandang umaga. In His name, life is given. Tayo muna po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. The hope of heaven. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat
Sa umagang ito, sa pagkakataon na muli naming mapag-aralan ang inyong mga salita, nihiling po namin ang inyong banal na Espiritu ang sa amin po'y magturo at mangusap, patawad sa amin po mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samat dalangin in Jesus' name, Amen. God's word our man, His truth our guide. With Jesus walking by our side, search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the sun, God's Sa mga nanonood sa ating page sa Pilgrims Bible Baptist Church Calamba, magandang umaga. search the scriptures, read and see. They reveal. Kung meron po kayong mga prayer request, inyo pong i-comment mamaya at atin pong isama sa ating panalangin pagkatapos ng ating bubulay-bulay ng salita ng Diyos. Eternal life, the hope of heaven. Amen. Dito po tayo sa Psalms chapter 81 at verse 1 to 5. Verses 1 to 5, ito po ang ating pong bulayan ngayon pong umaga. Ang sabi ng Bible, Psalms chapter 81 verse 1, Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob. This he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong nabasa. Isa pong idea na ipinapakita dito ay ang ating manunubos, ang ating Panginoon, ay iniimbitahan tayo na i-celebrate yung blessing ng pagkatubos sa atin. Ba? Sa ating po mga anak ng Diyos, sa ating mga mananampalataya, at ito nung panahon namang ito ng mga Israelite. Yung kanilang blessing kung paano sila tinubos ng Panginoon, iniligtas ng Diyos. Ay ganun din yung blessing kung paano tayo tinubos at ibinigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. At dito po ay nag-iimbita ang Panginoon na i-celebrate natin. Kaya yung pong redemption sa atin ay atin pong alalahanin ng merong song of joy, with song of joy. Po. Kaya nandun yung masaya nating awitan. At paano po ito? Dalawang bagay po. Una yung expression of joy. Ang sabi kasi dito sa verse 1, Sing aloud unto God our strength. Sing aloud. Nga po tayo ay ating i-celebrate sa pamagitan ng ating pag-awit. Sabi niya, magsiawit kayo ng malakas. Magsiawit kayo ng malakas sa Diyos ng ating kaligtasan. Alam po, kaya nga po yung ating pong worship, yung ating pananambahan, ito po yung celebration na ginagawa natin sa pagkatubos sa atin ng Panginoon. Kaya atin siya sinasamba. At doon sa awitan ay awitan na natin ng buong puso. Pagka buong puso yung pag-awit ay naandun yung kasiyahan at kasiglahan sa ating pong pag-awit. At hindi yung lip sync.
Di ba? Yung iba kasi ay bumubuka lang yung bibig pero walang tinig na nalabas. Ito po yan, expression of joy. Yung manner kung paano natin gagawin, express at sa pamagitan ng pag-awit. Kahit minsan naman kahit tayo nag-iisa, pwede nating kapag ka naalaala natin, inalala natin kung paano tayo tinubos ng ating Diyos, ng ating Panginoon, magagawa natin awitan siya. Diba? Kahit tayo nag-iisa lang. Bakit? Yun po yan expression natin ng kagalakan natin sa pagkatubos niya sa atin pong buhay. Kaya ang tanging makakagawa po nito ay yung tunay na nakaranas ng pagkatubos, ng katubusan, nakaranas ng kaligtasan. Yung tunay na ipanganak na muli, siya po yung makakagawa nito. Kaya nga dati sinabi ko dito sa amin na yung ginagawa nating pananambahan ay ito dapat ay para sa mga tunay lang na ligtas. Ang magiging kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos kung ginagawa ng mga ligtas. Ay bakit naman tayo nag-aakay pa bakit tayo mag-iimbita ng bisita samantalang yun naman pagsamba ay para sa mga ligtas at ang nais lang natin sa mga iniimbitahan natin ay makakilala sa Panginoon. Kaya po mas mainam na maibahagi muna natin sa kanila yung kaligtasan, maibahagi muna sa kanila yung Ibanghelyo ng Panginoon at kung sila ay makakilala sa Panginoon, maunawaan nila yung pagliligtas ng Diyos sa kanila, maintindihan nila yung ating ginagawang pagsamba. Nagiging katanggap-tanggap din siya sa Panginoon. Bakit? Siya iligtas. Kasi kahit anong gawin ng isang tao na pagsamba sa Diyos, kung hindi naman siya anak ng Diyos, hindi po talaga nagiging totoong pagsamba. Dahil ang tunay na pagsamba ay magagawa lang nung tunay na naligtas, tunay na anak ng Diyos. Kaya ito pong sinasabi dito, nitong Psalmist, sabi niya, sing aloud unto God our strength, make a joyful noise unto God of Jacob. Ano po ito? Ito po yung expression of joy. Bakit? Dun sa naranasan nilang pagtubos sa kanila ng Panginoon. Itong sing for joy, sing aloud and shout, make a joyful noise. Diba? Ito po yan. Ito po yung manner nung kanilang pag-express nung kanilang kagalakan sa ginawa ng Diyos sa kanila. At pwede rin nating gawin sa ating pong panahon, sa ating panahon ngayon. Alalahanin natin kung paano tayo tinubos. Awitan natin ang Diyos. Papurihan natin ang Diyos. Express natin yung kagalakan na meron tayo sa ating puso sa pamagitan ng pag-awit. Diba? Pamagitan ng pag-awit. Kaya nga po yung iba, minsan nakakagawa ng awit na mula sa kanyang puso dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Pagka naalala niya kung paano siya iniligtas ng Diyos, paano siya iningatan ng Diyos, ano po, nakakagawa sila ng awitin para sa kanilang Diyos. At pwede rin naman natin gawin. Pwede rin tayong gumawa ng mga awitin para papurihan ang ating Diyos. Kaya ano po ito? Sabi ko nga kanina, ito pong yung pagkatubos natin ay should be remembered with song of joy. At express natin. Ito pong ginawa dito ng Psalmist ay in-express niya yung kagalakan na meron siya. At sa paanong kaparaanan, umawit siya. Sing for joy. Sing aloud unto God. Di ba? Umawit siya.
At hindi lang, sabi niya diyan, make a joyful noise, na andun yung pagsigaw ng may kagalakan. Ito po ay expression ng kanyang kagalakan dahil sa pagkatubos sa kanya o katagumpayan man na meron siya na naranasan niya sa kanyang buhay. At kanino niya ina-address yung kanyang pag-awit na ito? Kanino niya inihahandog? Ang sabi niya, sing aloud unto God. God our strength. Sa Diyos. Hindi doon sa tao, hindi sa kanino man, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng kaligtasan, ng katubusan, at maging ng kalakasan. Kaya nga sabi niya, sing aloud unto God our strength. At ganun din tayo. Kung tayo ay magpupuri, tayo ay aawit, tayo ay sasamba, ito ay ina-address natin sa ating Diyos. Kaya natin ginagawa. Yung ating ginagawa every Sunday, yung pagpunta natin sa pananambahan, ang reason ng ating pagpunta ay hindi dahil sa programa na meron tayo sa church, hindi dahil sa mangangaral na ipapangaral na ng mangangaral, hindi dahil sa awitan, hindi dahil sa mga special number. Ito po ang dahilan natin doon ay dahil sa Panginoon. Kaya yung ating pagsamba, yung ating pagtungo sa pananambahan, yung pagpunta natin doon, yung ating pag-aawit, yung ating ginagawa doon na pakikinig, yung ating pagpupuri, yung ating paghahandog, ito po ina-address natin sa ating Diyos. Kaya dito sabi niya, dito ni Asaph, sing aloud unto God our strength. Unto God our strength. Tapos sabi pa niya, make a joyful noise unto the God of Jacob. Diba? Yung manner nung kanilang expression of joy, singing. Pangalawa, yung ina-address nila itong kanyang expression of joy to God, to the God of Jacob, and God, our strength. Walang iba. Kaya kung tayo maghahandog ng awit, hindi natin hinahandog doon sa mga taong makakapakinig, kundi sa Diyos. Kung tayo ay maghahandog ng ating kaloob, hindi natin ito hinahandog dahil may programa yung ating church, kundi binahandog natin ito sa Diyos. Kung tayo ay naandun at taimtim at nananalangin, hindi natin ito inihahandog sa kanino man, kundi inihahandog natin sa ating Diyos. Verse 2, take a psalm and bring either the timbrel, the pleasant harp, with the psaltery. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn peace. At ano pa? Nakita natin yung manner of expression of joy, singing. Kanino ini-address? To the God our strength, to God our strength, and to God of Jacob. At iisa lang naman po yan. Pangatlo, ano pong kasama dito? Nandito kasama, kaakibat yung mga instrument, accompanying instrument. At ano po yung mga instrument na yun na ginamit? Nandun yung timbrel, merong harp, di ba? Nandun din yung trumpet. Kaya ito po doon sa pag-aawitan, ito po na may mga narinig dati ako na sinasabi nila kung bakit yung kanilang awitan, ang tawag nila ay praise and worship. Kapag yung grupo ng mga mananampalataya ay hymnal ang gamit, ang tawag nila ito daw ay mga silent night. At yung mayroong praise and worship team,
sa kanilang pananambahan, sila naman daw ay may praise and worship program. Sila naman daw yung mga joy to the world. Tapos ito yung ginagamit nila. Sabi niya, make a joyful noise. Joyful noise unto the Lord, unto the God of Jacob. Kaya daw ganun sila yung awitan nila. Masigla, maingay, at merong mga tambol. Pero dito, hindi naman ganun yung sinasabi. Yung ginamit na harp with psaltery. Ano po yung harp eh? Sweet sounding lyre. Hindi ito maingay. Hindi ito makalabog yung trumpet. Bagamat medyo malakas ang tunog nito, pero hindi ito para do sa pagkakaingay na tugtugan kagaya ng nakikita natin na naiisip natin sa ngayong panahon. Kaya nga po tayo sinisikap natin na mapanatilihin na yung ating hangga't maaari yung ating awitan sa Panginoon ay maging solemn. Meron din ng mga masigla na awitan, pero hindi na ganun kailangan pa ng maraming mga pampaingay na instrumento. Pwede na mga sabayan ng gitara, yung piano, sabayan din ng flauta o ng flute o ano paman. Pwedeng sabayan din ng saxophone o trumpet, pwede naman. Pero kung lalagyan pa natin ng mga tambol at medyo magiging mas maingay, makalabog yung tugtugan, parang ang ina-address na nito hindi na yung ating Diyos, kundi yung ating emosyon. Diba? Mapapansin nyo, kapag yung tugtog na napakinggan natin ay medyo may kakaibang tempo, may kakaibang para bang yung katawan natin, yung paa nga natin medyo nagaganon-ganon na eh. Parang sumusunod do sa ating napapakinggan. Kaya ito po 'yan. Meron ding ilang mga instrument na maaari at nararapat lang manggamitin sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ito yung pagsamba naman natin, expression natin ng ating kagalakan sa kanyang pagliligtas sa atin. Verse 3. Ang sabi niyo dyan, blow up the trumpet in the new moon in the time appointed on our solemn feast. At ano po ito? Ito po yung mga special days of remembrance. Kaya nga po yung araw ng ating pananambahan ay ginagamit din natin parang special na panahon sa atin pong buhay. Ginagawa nating special yung araw ng pagsamba, yung araw ng linggo, yung araw na tayo nagtitipon para sama-samang manalangin. Special dapat na panahon ito. At dito, naglagay din sila ng special na panahon nila sa kanilang pag-alala sa kanilang pagkatubos sa kanila. At sabi dito, blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast. Kaya po yung bayan ng Israel, ang dami lang mga feast kasi ito ay bilang pag-alala nila sa kabutihan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Diba? Meron silang Feast of Trumpets, Feast of Harvest, diba? Feast of Tabernacles. Meron pa silang ang tawag dito, Day of Atonement, mga feast nila. Feast of Passover, yung unleavened bread. Kaya ito inaalala lang nila yung mga karanasan nila at ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pwede rin naman pwede naman natin gawin din na alalahanin yung mga panahon na yan sa ating buong buhay, kung paano ang Diyos ay gumawa, kung paano tayo niligtas, kaya nga po maging sa mga simbahan, bakit sineselebrate yung mga anniversary ng simbahan, kasi ito ay hindi lamang para lang magkaroon ng selebrasyon, kundi para alalahanin
yung ginawa ng Diyos, paano matatag yung isang iglesia. Ba? Para alalahanin yung kabutihan ng Diyos at nagkaroon ng isang church doon sa isang lugar. Kaya yung mga mananampalataya, nagse-celebrate sila. Minsan doon sa celebration, kaya nga po ito dati iniisip ko kung ito'y celebration ng kabutihan ng Diyos, di ba't ang celebration na ito ay minsan ay dapat ay doon lamang sa mga bahagi ng gawain. Parang itong celebration na ito na ginagawa nila, celebration ng bayan ng Israel. Hindi na sila nag-iimbita ng mga tao. Ito minsan, ginagamit na lang natin yung celebration para maipahayag natin yung ebanghelyo ng Panginoon. Pero kung gusto talaga natin, ang talagang i-celebrate lamang natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung paggawa ng Diyos sa atin as a body of believers, ay pwede namang gawin lamang ng mga mananampalataya. At maglaan na lang ng panahon para ibigay din para naman doon sa mga gusto nating maakay sa Panginoon. Kaya anong ginagawa natin sa mga programa? Merong mga evangelistic meeting before nung celebration ng anniversaries, di ba? Itong ginagawa, bakit gusto nating maakay sila sa Panginoon? At yung pinaka-araw ng anniversary, yun ay celebration na ng mga anak ng Diyos doon sa katagumpayan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At maging doon sa mga panahon na iningatan sila ng Panginoon. At dito, sinabi rin, dito sa bayan ng Israel, ito rin po yung ginagawa nila. Naglagay sila ng celebration. At ang nagbigay dito ng panahon na ito, ang Diyos at hindi sila. Ano po, sabi dito ng Panginoon, dito sa verse 3, blow up the trumpet in the new moon in the time appointed on our solemn feast. Itinakda na, nakatakda na yung mga panahon na ito ng kanilang mga kapistahan. Kaya alam na ito ng bawat mga Hudyo, alam ng mga Israelite yung panahon na ito. Nakalagay na sa kanilang kalendaryo na taon-taon sineselebrate nila to remember, alin po, yung pong redemption sa kanila ng Diyos. Verse 4, for this was a statute for Israel and a law of the God of Jacob. Bakit daw po? Statute na ito sa kanila. Diba? Isa na itong palatuntunan sa kanilang bayan. Isang palatuntunan na ito. At hindi naman sila ang nagplano nito, kundi ang Diyos. At ito po ang Diyos din ang nag-establish. Sabi doon sa verse 5, this He ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. Diba? Kaya po yung sabi nating wika nung pagkaligtas, ay talaga namang yung pagkatubos sa atin, isa pong special na pag-alala ito, yung katubusan na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya ito nabanggit ko nga nung minsan na sa akin na-share na yung ginagawa natin na pagbabahagi ng salita ng Diyos, naikukwento natin yung ating patutuo para paano tayo niligtas. Naikukwento natin yung ating karanasan, paano tayo niligtas ng Panginoon. Kaya ang isang tunay na anak ng Diyos, imposible na wala siyang karanasan, paano siya iniligtas. Meron siyang maikukwento kung paano ang Diyos nangusap sa kanyang puso at paano ang Diyos siya ay binigyan ng katubusan. Kaya dito, sa sinasabi dito ng psalmist, ito po pag-alala. Pag-alala sa katubusan na ginawa sa kanila ng Diyos. In-express nila
sa pamagitan ng kanilang awitan, inaddress nila talaga sa Panginoon. May mga instrumento pa sila at inaalala lagi nila. Ito'y kanilang mga special days sa kanila pong mga buhay, sa kanilang bayan. At ganun din sa atin. Sa ating mga anak ng Diyos sa ngayong panahon, pwede rin natin gawin na tayo ay merong special days to remember yung redemption sa atin ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat sa paalaala sa amin. At dalangin po namin na nawa ay lagi namin maalaala ang ginawa niyong pagtubos sa amin, Panginoon. Patawad sa amin po mga pagkukulang at pagkakamali. At dalangin po namin na sa aming pag-alala sa inyo pong pagtutubos sa amin ay ito po ma-express din namin sa amin pong ginagawang pagsamba, maging paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang buong maghapong ito. Kami po inyong patnubayan at pangunahan. At maging sa mga anak nyo na may mga karamdaman, hinihiling ko po ang kagalingan para sa kanila. At mga plano at desisyon ay nawa po ay umayon sa inyo pong kalooban. Dalangin ko rin po ang mga lingkod nyo na ginagamit sa inyo pong ubasan. Pagpalain nyo po ang kanilang mga buhay. Bless nyo po ang mga ministry pinagkatiwala nyo sa kanila. Maraming salamat po. At kayo po ang siyang mahayag sa aming pong mga buhay at patotoo. Ito po ay aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating pong mga kapatid. Ngayon, na nakasama natin ngayong umaga kay Pastor Edgar Alan Basco diyan sa Mabitak, Laguna. Magandang umaga po. At ganoon din kay Sister Crisaline Bulalin. Good morning. At sa iba pa natin mga kapatid, di ko man mabati ang inyong pangalan. Dahil di ko mabasa dito, di ko makita, ay magandang umaga. At pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the Holy